Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, para pong magkomento po sa inyo dito po sa ating Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, komentuhan po natin itong isang balita po na meron pong isang representative o congressman sa lungsod ng Maynila na talagang gigil na gigil at sinisingle out ho yata mga katambay ang budget po ng Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte. Talaga pong tinututukan nila at talagang ang budget lang po, ang pondo lang ng Vice President nakikitaan po nila ng hindi maganda sa paggamit nito. At plano po yata na i-zero budget pa yata ang ating Vice President. May plano po yata i-zero budget. Nakakalungkot lang po. Pakinggan po natin itong balita at komentuhan natin ang isang congressman ng lungsod ng Maynila, mga katambay. We have to talk about the other hearing now that we invited you to talk about, which is the one from the other night with Vice President Sara Duterte, which got heated, kind of understating it, and you made headlines for calling her out. What to you was the biggest issue about her demeanor throughout the hearing? Well, the biggest issue is this, no? She appeared before us so that we can talk about the budget of the Office of the Vice President. Now, whether it be the budget that we will talk about on the 2025 budget, every congressman has the right to be able to scrutinize the budget, how the budget was used in 2022 and 2023 or 2024 before we talk about the budget of 2025. Yes, we find out all the while, all of the questions of the congressman, since the beginning of the briefing, no? Pare-pareho yung sagot niya. Medyo nainis na rin ako. Kaya bumaba ako and I begin to ask her a very simple question. And what was that question? If she believes in the Constitution nakalagay, if Congress, the representative of the people, have the right to scrutinize the budget of every agency. I did not even tell her the agency of the Vice President. I told her in every agency, and she refused to answer. Congressman Abante, I'm sorry to point this out, but last year kasi, the way she was treated during the budget deliberations is different from this year's. It was night and day. Yes. Last year, Yes. her budget was approved within 22 minutes. No single That's question. right. No single question asked. 21 of the committee members approved the motion by Representative Sandro Marcos, to, approve her budget without asking any single question. I mean, I guess, when you paint a contrast like that, you have to wonder, like, could she be wondering why she's being questioned this year? Right? Could it not be said as well that we enabled that kind of behavior wherein she's used to not being questioned? I was also vice chair last year when the budget was actually talked about. But last year was quite different. It was quite different because she was quite different. Papalusot. No? Kami naman, reactive lang kami. Whatever the Vice President would tell us, ang question namin would sum up with the attitude of the Vice President herself. You've got to remember that she is the Vice President, but it is the duty of Congress to scrutinize her budget. Patuloy na po natin, nangangatwiran na po eh. Sinabi po ng anchor, ng broadcaster, ano sabi? Nung last year, no question asked, wala pang 20 minutes, tapos na ang budget ng 2024 ng Vice President. Walang question asked. Bakit itong dumating, itong 2025, itong next year, papasok po ang 2025, kailangan pong asikasuhin o malagyan ng budget bawat ahensya. Pati po yung ahensya niya ni Congressman Representative Abante, meron din pong budget yan. Bawat yung upuan po, bawat seat, bawat upuan ng mga congressman, representative, may budget po yan. Pero, yun ang pinagtataka po natin, di ba? Bakit po, ngayong papasok na taon,
kung gisahin po nila ang confidential fund, ginigisa nila yung confidential fund ng Vice President na hindi naman siya humingi na ng confidential fund noong 2023, 2024, hindi na siya gumamit ng confidential fund. Tapos itong 2025, hindi na po siya gumamit ng confidential fund. Wala na po siya, zero. Di po ba? Ang kino-question mo, yung confidential fund ng 2022. Yung 2022, naipasa niya na sa COA, sa Commission of Audit. At meron pa rin pong usapin dahil dinala po sa Supreme Court. Kaya hindi po pwede niyang itakel yan o pag-usapan dahil hindi pa tapos yung desisyon ng Supreme Court dito po sa kanyang 2022 confidential fund. Dahil isang abogado ang Vice President. Di po ba? Lalabag siya sa rules kasi may Supreme Court na. Iintay na po yung desisyon ng Supreme Court, mga katambay. Pero ito kasi, di ba, kasi ang ginawa nila, dahil nga nag-uumpisa na sila, dahil malapit na po ang 2025 election, kailangan na po nila, di umano, magkaroon ng demolition job, political harassment, kasi mahihirapan po silang makabalik. Dahil ang taong bayan, nakikita po ang performance nila. Magmula po noong 2022 na mapalitan na po ang administrasyon at naupo na po silang lahat, ano po ang ginawa nilang trabaho sa taong bayan sa atin? Yan lang po ang ginagawa nilang trabaho sa atin. Araw-araw, pamumulitika, questionin, siraan, gawan ng mga maraming issue, pabagsakin ang kredibilidad, ang tiwala ng tao sa mga Duterte, pabagsakin. Di ba? Hiyang-hiya tayo rito kay Congressman Abante, mga katambay. Una-una, may confidential fund siya. Hindi natin alam kung magkano confidential fund niya dahil hindi naman nila hinahayag. At una-una, hindi rin natin alam kung saan nila ginagastos ang confidential fund niya sa kanyang budget. Di ba? Pero yung sa Vice President na napakaraming programa, siyang sinisilipan ng problema at anomalya. Hayag sa taong bayan ang programa ng Vice President, yung kanyang budget. Buong Pilipinas, Luzon, Visaya, Mindanao, may opisina ng Vice President, Office of the Vice President. At nagpapangsyon, nagbibigay ng tulong sa mga Pilipino, yung kanyang mga opisina. Luzon, Visaya, Mindanao. Di mo ba? Napakarami niyang programa, pati yung kanyang mga sasakyan na mga bus na buong Pilipinas na rin halos, Luzon, Visaya, Mindanao, may tumatakbo. Di ba? Libre. Ano kaya programa ng isang congressman o representative Abante sa Maynila? Ano kaya programa? Maliban po sa nakikita po natin at lalo po pagka tinignan po natin sa Google, sa index ng buong Southeast Asia, pinaka number 1 na pinakamaraming crime o pagpatay, sari-sari na, pang-hold up, mga droga, ang Manila. Nangunguna po sila sa crime index po sa buong Southeast Asia. City, Pero ang inaatupag ng isang congressman o representative ay ang Vice President. Samantalang syudad niya ay bulok na bulok. Bulok na bulok po sa mga syudad sa buong Southeast Asia. Nangunguna po. Napakabulok. Sentro pa naman ng Pilipinas. Ang capital ng Pilipinas ay Maynila. Pero meron po isang representative. Ang kanyang syudad ay number 1 sa pinakamataas na crime sa buong Southeast Asia. Kahit po i-google nyo po sa index ng Southeast Asia, nangunguna po ang Maynila na sa pangunguna po ng isang napakagaling na representative ng Manila, si Representative o Congressman Abante, mga katambay. At ako po hiyang-hiya. Hiyang-hiya po ako sa isang congressman. Sinisingle out nila ang budget at yung confidential fund ng Vice President. Hinahanapan po talaga nila ng para masira kasi nga part ito di umano ng demolition job, political harassment dahil pati asawa niya sinasangkot sa droga, di ba? Hinihearing din po yan. Iniimbestigahan din sa Kamara, mga tambay. Di ba? Napakarami po iniimbestigahan dyan parte po ng circle ng Duterte, di ba? Ang dalawang Senador Baton Go, di ba? Si Pulong,
Di ba? Ang matandang Duterte, ang dating presidente, puro sinasangkot po yan. May droga, may EJK, may war on drugs, marami po. Ito po ngayon sa Vice President naman, natapos na po sila sa pagpunta po sa nung nagpunta ng Germany. Natapos na po sila diyan eh. Ngayon dito naman nila tinututukan yung Confidential Fund 2022. Talagang may umuugong-ugong pa na di umano isisiro budget pa yung opisina ng Vice President. Abay, lalo kayo malilintikan sa 2025. Pagka siniro budget nyo po ang Vice President, baka wala na kayong makakuhang boto. Dahil yung opisina ng Vice President, nakikita ang programa at nararamdaman ng mga Pilipino yung opisina ng Vice President. Hindi nawawala ang tiwala ng mga Pilipino sa programa ng Vice President. Tapos tatanggalan mo ang programa. Malapit na halalan next year. Baka hindi kayo makabalik lalo, mga congressman. Ito po, silipin po natin mga katambay. Itong congressman, nagtataka ako, sa lahat halos ng sangay ng gobyerno, pati po ang mga ahensya, may mga confidential fund. Ang lalaki, di po ba? Ano na po natin yan, na-topic na po natin yan noong mga nakaraang araw. Na-topic na natin yung lahat halos may confidential fund. Pati speaker, di ba? Pati mga congressman, mga senador. At sinasabi natin, pati mga ahensya, mga secretaries. May mga confidential mga secretaries. Lahat, halos. Ang lalaki po na confidential pa nila. Bilyon. Pero galit na galit po sila sa 120 million o 125 million. Galit na galit po itong mga congressman. Lalo po sa pangunguna po ng Makabayan Black. At yung isa pong gigil na gigil, yung convicted na si Representative Franz Castro, na convicted na po siya ng child abuse. Nagtataka nga po si Vice President bakit nahando pa sa Kongreso at nakaupo pa ron, di ba ba? Ito po, silipin natin. Kung talagang ito sumisilip ng anomalya ng confidential fund, ito si Congressman Abante ng Maynila. Kung sumisilip po talaga ito, bakit hindi niya silipin yung confidential? Kahit wag na yung kanya. Wag niya na idamay silipin yung kanya. Yung sa Pangulo na lang. Yung confidential ng Pangulo ay napakalaki. Napakalaki po. Nakakalula ang numero. Samantalang Vice President, hindi na kumuha ng confidential fund. Wala na siya this year, wala siya confidential fund. At sa susunod na taon, hindi rin siya kumuha ng confidential fund. Zero. Pero galit na galit. Pero yung confidential fund ng Pangulo, nakakalula, mga katambay. Nakakalula sa lalaki. Ito po, lumabas po yung mga confidential fund niya. Meron po nagsuri sa ating mga makabayan, mga katambay. At si Sas Sasot po, alam po ni Sas Sasot at napaagaling po magsuri ni Makabayan Sas Sasot pagdating po sa numero ng mga pondo ng gobyerno, mga katambay. Ito po, ayon po rito mga katambay, yung confidential fund po ng Pangulo noong 2023, 2023 is 4.56 billion. Mga katambay, gaano kalaki yun? Butal lang yung 56 million yung 500 4.56. Bino mo, 4.56 billion. Wala po nakita si Congressman Abante rito. Yung 2023 confidential fund ng Pangulo. Wala po siyang inihingi rito kung paano ginamit ng Pangulo ito, mga tambay. 4.6 billion. Samantala yung Vice President, 125 million. Galit na galit po silang lahat. Di ba? At plano pang isiro budget. 2023 po yun, ha? Yung 2024 po na confidential fund ng Pangulo ay parehas din po. Hindi nagbago. 4.56 billion. Parehas po. 2023. Tapos this year, 2024. Parehas po ng numero ang confidential fund. 4.56 billion, mga tamay. Gano'n nakalaki yun? Kulang siyam na billion na yun. Kulang, dahil 4.56. Di ba? Times 2. Di kulang mahigit 9 billion na yun, mga tamay, kung hindi nagkakamali si Kamanong. 2 taon. Di ba? Tapos, ito pa matindi. Ito pong 2025 next year. Ganun pa rin po ang confidential na hiningi ng Pangulo. 4.56 billion pa rin. Mga tambay. Gano'n nakarami yun?
Mahigit 13 billion na yun. 13 billion na mahigit ang confidential fund sa loob lang ng 3 taon ng Pangulong Marcos. Pero ang Vice President, 125 million, hinahanapan nila ng napakatinding korupsyon. Pero yung confidential fund ng Pangulo ng 3 taon, umaabot po, kung hindi nagkakamali si Kamanong, 4.56 billion times 3, di po ba? Mahigit 13 billion na po yan, di ba? O palagay na natin mahigit, mahigit 13 billion o 13 billion. Samantalang Vice President, wala na confidential fund, zero. At yung hinihingi na budget lang ng Office of the Vice President, mga tambay, yung hinihinging budget, malaki pa yung confidential fund ng Pangulo ng Pilipinas, yung hinihinging budget ni Vice President para sa kanyang Office of the Vice President. At napakarami niya pong programa at yung Office of the Vice President na Luzon, Visaya, Mindanao, mga offices na nakakagawa po ng tulong sa mga mahirap nating kababayan, lalo po yung mga walang panlibing. At yung tinutulungan po magnegosyo, negosyo kaday. At marami pang pagtugon, lalo pagka may mga sakuna, yung opisina ng Vice President na hindi nawawalang tumulong. Pero silipin po natin, ang hinihingi lang po budget ni Vice President sa kanyang opisina sa 2020-2025 ay 2.37 billion. 2.37 billion. 2.37 billion. Mga tambay. 2.037 billion. 2.037 billion. Samantalang ang Pangulo, confidential fund pa lang 4.56 billion. 4.56 billion. 4.656 billion. Bino mo kalaki? Confidential fund. Samantalang ito programa. Yun confidential fund sa Pangulo. Ni hindi nila sinisilip yan. Ni hindi nila pinag-uusapan ang sinasabing sobrang laki ng confidential fund ng Pangulo. Mga tambay. Di po ba? Ano sa tingin nyo? Hindi po ba ito harassment? Political harassment? Di ba? Talagang demolition job ang ginagawa nila sa Vice President. Dahil alam nila, pag nakapasok ito at naging presidente, lahat sila magkakaproblema sa Vice President. Magkakaproblema sila. Dahil alam ng Vice President na natalamak ang korupsyon sa gobyerno. Di ba? Siya ang nagbunyag Binunyag niya ang napakalaking korupsyon sa gobyerno, sa nasyonal. Kaya galit na galit ang mga congressman dahil sila ang tinamaan. Tinamaan ng mga congressman, tinamaan ng hinayupak ng mga congressman di umano. Sila tinamaan, mga senador. At yung mga ahensya ng gobyerno, tinamaan po sila sa laki ng korupsyon. Di ba ba? Wala pong nakikita rito. Isa lang po ang nakikita nila, ang opisina ng Vice President, yung 125 confidential fund. Pero yung budget ng President, ng Vice President na talagang ginigipit nila, yung 2.037 billion, talagang meron pa susunod silang hearing dyan. Talagang gipit na gipit. At talagang kung ano-ano ang gusto nilang mangyari para isisiro pa ang budget. Samantalang itong Pangulo, confidential fund pa lang, 4.56 billion sa isang taon. 2023, 2024, and then this next year, 2025, ganun pa rin ang confidential fund niya. Mga katambay, ganun po katindi. Confidential fund pa lang po yun. Di mo ba? Tapos yung budget niya po, ito po yung budget naman niya nung last year, yung tinangay po ng baha. Hindi po nila sinisilip ito. Yung tinangay po ng baha, yung flood control, binadgetan po yan ng 2023-2024 ng 556 billion. 556 billion tinangay ng baha. Wala po silang nasilip na corruption dyan. Si Congressman Abante. Wala po. Wala silang nakitang corruption doon. Ano nangyari doon sa 556 billion yung DPWH flood control? Wala po. Wala po. Tahimik po sila diyan. Ang kailangan lang silipin yung 125 million confidential fund ng 2022. Pero yung sa Pangulo na napakarami po na pera, mga katambay, nakakalula lang po. Di ba? At meron na naman po flood control. Ayan, bumaba naman po na konti. Bumaba. Itong medyo nahiya po
nahiya po ang gobyerno, mga katabay. Kasi po, last year ay 556 billion ang pondo ng flood control. Ngayon po, nahiya. Nahiya po ang pamahalaan. Binaba po nila ngayon. Dahil napakalaki na tinangay ng baha eh. Di ba? Yung 5,500. Ito po, medyo nahiya po. Halos kalahati na lang po ang hiningi. Pero napakalaki pa rin. 255 billion flood control para po next year ang hinihingi pong budget ng DPWH, mga tambay. Nahiya pa. At ito po, nakakagulat, yung 125 million ng Vice President na pinupolitika nila, pero yung nilamon nila, yung mga pinaglalamon nila sa Kamara na 20 million na ha, kain pa lang, chicha. Sila kumain nun dahil hindi naman pumunta Vice President nun eh. Sila. Isang oras lang mahigit. Lumamon sila, 20 million. Pero okay lang sa kanila yon. Okay lang kay Congressman Abante yon. Okay lang. Dahil sila lumamon dun eh. Sila kumain nun. Di ba? Sila dumumi nung 20 million pagkakain nila. Di ba? Nakakagulat lang. Ang bihira. At ito pa mga tambay. At yung kinain po ng yung nag-lunch, may nag-lunch po ang Bagong Pilipinas. Nag-lunch lang po, lunch. Kumain ng tanghalian. Hindi ko alam. Ito, lunch ng yung kumain po ng lunch, yung passing show. Kasama po ito syempre yung budget. Sabi nila, di umano, gumastos na ng 24 million, mga katambay. Biriin mo yun. Pero confidential fund, big deal po sa kanila. At yung ayuda na hindi natin mahinga ng resibo at hindi rin po tinututukan ng mga congressman kung tama ba yung resibo ng ayuda. 500 billion po yun. Itong taon na ito, ang budget po ng Bagong Pilipinas sa ayuda na sa pangunguna po ng Speaker ng Kamara na nagpapaka-executive, no? Parang DSWD po ang Speaker. Kahit sa ang probinsya, mapagkikita natin, may dala-dala po silang ayuda na 500 billion itong taon na ito, mga tambay. Ganun po katindi ang ayuda na ginagamit po nila sa mga Pilipino na hindi naman natin nararamdaman. Tayo, naramdaman ba natin? Hindi. Hindi natin naramdaman. At yung ayuda, nag-increase pa sila, mga tambay. Nag-increase pa. Next year po, ang pang-ayuda nila, magandang programa para sa kanila yun eh. Yung ayuda. Humihingi po sila ng 591.8 billion para next year, pang-ayuda. Pang-ayuda. Di ba? Matindi. Tapos, ang uutangin po ng Pilipinas itong 2025, uutang ulit, mga tambay, ay 1.537 trillion, mga tambay. Uutang na naman. Napakaraming programa ng ating pamahalaan. At hindi po nasisilip ni Congressman Abante yan kung saan napupunta inuutang, mga tambay. Nasisilip ba nila? At yung inutang po nung 2024, ay lumabot na po ng 2.46 trillion ang inutang. Sa dami po ng programa, lalo po ayuda. Napakaraming programa na ayuda. Kadiwa, di ba? At nung 2023, nakautang po ng 2.21 trillion. 2.21 trillion, mga katambay. Napakalalaking numero ng Bagong Pilipinas. Pero, nakatutok po sa confidential fund ng Vice President, yung si 125. Samantalang yung confidential fund ng Pangulo na 4.56 billion, malaki pa yung confidential fund ng Pangulo sa budget ng Vice President. Yung budget ng Vice President ay 2.037 billion. Mas malaki pa yung confidential fund sa budget ng Office of the Vice President na napakaraming programa. Napapakinabangan ng mga Pilipino. Katulad ng kanyang mga bus o yung mga bus na umiikot sa Maynila, sa Luzon. Meron sa Bisaya, meron sa Mindanao. Tao nakikinabang. Yung confidential fund ba na 4.56 billion ng Pangulo? Napapakinabangan po ba ng mga Pilipino yan? Alam ba? Tayo po ba nakikinabang dyan? Nakakasakay po ba tayo dyan sa confidential fund? Nakakasakay tayo? Di ba? Nakakahingi po ba tayo dyan?
ng pangnegosyo katulad ng opisina ng Vice President na tumutulong na magnegosyo kahit papaano, tinutulungan na may programa. Hindi natin alam kung saan ginagamit yung confidential fund. 4.56 billion. Walang question asked, walang hinihingi man lang na isang resibo kung paano ang computation ng paggamit ng Pangulo. Di ba? Yung 2022 budget ng Pangulo, pinag-usapan po ba kung paano nila ginamit yan sa Kamara? Pinus ba nila? Yung 2023, pinag-usapan din ba ang confidential fund ng Pangulo ng Pilipinas? Kung paano po ginamit ang sentabo niyan? At 2024 ngayon, pare-parehas po ang confidential fund halos ng Pangulo. 4.56 billion confidential fund. Kung nagkakamali si Kamanong, itama nyo. Komento ni Kamanong. Komento ko. Di ba? Dahil ang confidential fund, talagang confidential. Di ba? Confidential po yan. Pero yung numero, nakakalula po ang numero, mga tambay. Samantalang ang budget ng isang Vice President, ang hinihingi ng kanyang programa at yung mga programa niya ay nahando na. Pati yung pagtulong niya sa mga kabataan, kinu-question. Pati yung 10 million. Yung 10 million na gagawin niyang libro na wala namang korupsyon. Ipamimigay sa mga bata. Libro. Babasahin, papasok sa utak. Samantalang yung nilamon nila, pumasok sa bibig, lumabas sa puwet. 20 million. Hindi nila pinanghinayangan yung 20 million na pinasok nila sa bibig at mismo sila kumain. Pati yung nagko-question na senadora na si Risa Hontiveros, kumain din po ng 20 million yon sa SONA. Pati si Raul Manuel, si Franz Castro at si Brosas, kumain po ng confidential fund nyo, ng 20 million yon pagkain sa SONA. Dinumi po nila yon, nilabas sa puwet. Pero yung ibibigay sa mga bata, na mga apo natin, mga anak natin, na mga libro na ginawa ng Vice President, kinu-question nila. 10 million. Yung pagkain, kinu-question sa Kamara sa budget hearing. Pati yung programa na ipamimigay sa mga mahihirap na ang Vice President ang magbibigay, dadalhin sa mga mahihirap na kababayan natin, mahihirap na lugar, na mga bag, kasama na mga gamit na pang-eskwela. Pinag-iisipan pa rin ang korupsyon, mga katambay. Matindi. Nakikita yung programa, pero pinag-iisipan ng korupsyon. Samantala yung mga opisina nila, hindi natin alam mga programa nila, kung paano nila ginagasta yung pondo nila, pati confidential pa nila, mga congressman, senador, at ang Pangulo. Hindi natin nakikita yung confidential pa nila. Saka yung budget lalo ng Kamara at ng senador, hindi natin alam kung paano nila ginagastos yan. Ano ang programa ng isang congressman at isang senador na binabudgetan natin ng mga Pilipino, ng taxpayer, na milyon-milyon o daan-milyon. Wala tayong nakikitang programa. Meron ba man lang tumatakbo dyan kahit na isang tricycle? Programa ni congressman. Araw-araw, libre. Di ba? O ang programa ni senador, kahit isang jeep. Tumatakbo dyan. Programa ni senador yan. Libre yan. Wala. Wala tayong nakikita mga Pilipino. Masyadong confidential ang kanilang mga budget. Ang budget ng mga senador at congressman, ang Kamara, Senado, masyadong confidential sa mga Pilipino. Di mo ba kayo nagtataka? Napaka-confidential ng budget ng Senado at Kamara sa mga Pilipino. Napakahirap i-audit. Di po ba? Pero sila, kung i-audit nila ang Vice President na 125 million at ipitin ang pondo na 2.037 billion next year, iniipit nila at ginagawa nila dahil nga sa pamumulitika, political harassment, demolition, ang ginagawa nila, political demolition po yan di ba? Tapos, ang presidente, mas malaki pa ang confidential fund sa budget na hinihingi ng Office of the Vice President. 4.56 billion, bumaba man o tumaas, mapakalaki pa rin, mga katambay. Ano po masasabi niyo, mga katambay? Dito sa ginagawa ng isang representative Abante ng Maynila, na bulok, napakabulok po sa ngayong panahon po natin ngayon. Ang siyudad ng Maynila ay isa po sa pinakabulok, pinakamalala,
lalo sa krimen at droga, mga katambay. Dahil yan po ay napapatunayan ng index na nahandyan mismo ang pinakamagaling na congressman, pinakamagaling na representative ng Pilipinas. Nahandyan mismo sa pinakabulok, pinakamataas na krimen at napakalaki ng droga na umiikot dyan. Nahandyan mismo yung pinakamagaling na representative o Congressman Abante, mga katambay. Hiyang-hiya po tayo sa kanya, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel. Nakakalungkot man, talagang pinupolitical harassment po nila ang mga Duterte at lalo po siyempre po ang ating Vice President, Sara Duterte. Hindi naman po natutulog yung nasa taas. Nakikita naman po lahat ang ginagawa nila sa pamilya Duterte. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating malita channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ingatan nawa at siyempre po, maraming salamat po sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Paalam! Bye-bye!